Mamaya, may darating dito akong dalawang lineman, pag-ihiwalayin sa inyo. Isang party ito, ito, 3 piraso to na pinagdugtong-dugtong. Kung pwedeng ikabit nito, isa, tatanggalin, ipapalito, at saka ito, saka ito. Sa cross-arm construction natin, wala ako inilagay na ganito. Kasi ito kasama dito sa construction na to. Ito ang double dead end. Isahan. Ganyan ang double dead end, dalawa. Tapos, usually may jumper yan. Ito, papasok din dito sa string. Mapapansin niyo may bila, ayun, no? Meron. Ito, pumapasok dito yung alambre, ito humahawak. Na-over design to, ang dapat gamitin lang dito, akin yung maliit na ganito. Ayun, dalawa. Over design. Kakasya to rito. Dapat ito lang nagamit. Kukunti lang yung stock nito, kaya ito nagamit. Ha? Kaya, hindi laging ganito. Pagka ganito kalaki alambre, gagamitan mo ng ganito, napakamahal. Samantalang ito, malaki mura. Ito, mga 300, ito 1,500. Mga 1,002. Isa. Ito, 300. Kaya kada gamit sa pagdidesign, hindi ako magiging specific sa inyo na tumama yung design nyo. Sabihin nyo lang na strain clamp, pero bawat strain clamp, meron siyang tinatawag na stock number dito. Magkakaiba yan. Stock number. May nakalagay dyan kung ano, ayan, Meralco AEC ST22301, kung ano yari siya, tapos yung kung ano capacity niya. Ang capacity nito is 23,000 pounds. Kaya niyang humawak ng 23,000 pound na tension sa alambre. Itong isa, capacity, nakalagay yung capacity. Ito rin may kanya-kanyang standard, may specification to. Kaya kung makikita nyo, mas magaling kung ma-design nyo ng kasama yung specification ito. Doon sa nakikita nyo. Kaya lang nga, ang Meralco, nakita nyo yun, international, halo-halo. Di lalo na yung kooperatiba. Yung iba kasi dinatnan dyan ng Meralco na. Kaya hindi pinapalitan. Ngayon, kaya kung gustong makakita to, yung mga picture ninyo, hindi nyo nakikita. Baka ang tingin nyo, iisa yan. Halo-halo yan. Ito yung sinasabi ko na angle run. Doon sa chinikong picture ninyo, walang nakakuha ng angle run. Maliban doon sa construction na yung ganito, pinabitan dito ng clamp. Yan yung angle run. May mga tumama na nakakuha ng angle run. Nakita ko yun doon sa transmission sa 69. Ito kasi papalitan to. Itong strain clamp, may kakabit dyan, parang bangka na doon papasok yung alambre. Tingnan natin kung meron doon. At yan, ang pull niyan dapat yung angle run may angle. Katulad nito, pinul ko ng angle na yung isa nasa dulo, ito nasa gitna. Kaya kung minsan ang pagtatali nasa gilid. Kasi pag doon natin ilalagay sa ibabaw, mas malaki tsansa niya na tumalon. Samantalang kung nandun sa leeg, miski anong pull natin dito yan, hindi natin maiangat doon yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na flat aluminum armor na protection sa pag humahangin, gumagalaw ang alambre niyan. Hindi magigilgil bago matapos. At saka ito yung tie wire. Ito napakalaki. Pagka ganito ang ginagamit, kasing laki lang din ng stand nito. Ito pang 795. Ito tie wire. Ayan, yung tinatali. Yung tinatali, ayun. Tinatali. Tapos, ayun yung armor. Ayun. Sa loob, may armor. Yun yung armor para wag gumalaw. Kaya, hindi basta itinali yan sa poste, tatali mo lang ganun. Hindi. Kaya mapapansin nyo, sa paggagawa niyan, hindi pag makita tayo sa poste, pababa, maitatali natin yan. May skill din paggawa niyan. Kaya ito yung tinatawag na angle run. Ito yung ali arm. Ito yung cross arm. Napansin nyo? Ito, ayan, yung sinasabi ko, tatlo ang double arming bolt. Yung kabila, dalawa lang. Pero usually, yung magagaling na engineer, kung hindi sa gitna ilalagay, kung tatlo alambre, hindi niya dito inilagay, magkakabit pa siya rito ng isang double arming bolt. Para, pag ito hinihila, ang hinihila niya, hindi lumalaban yung cross arm. Ang naglalaban, itong alambre ito, tsaka yung alambre yun,
ang hinihili na yung mismong double arming bolt. Kaya hindi siya maano. Kaya pagka nagdi-design kayo, titingnan nyo lagi kung anong standard ang ginawa. Ang gagawin yung standard, yung mismong nakikita ninyo. Ibig sabihin, ang pag-aaral ng paggawa nyo ng design, yung ginagamit natin standard yon na Meralco. Kung kayo gagawa ng sariling design, yung binigay ko sa inyong drawing, ganun yung una. Yung iba, pangkaraniwan, makikita nyo, type A, construction. Type B, construction. Type C, construction. Kasi, hindi katulad ng sa bahay nyo yan na halo-halo. Yung type A construction, BC, usually sa malalaking commercial center o malalaking industrial park, puro 3-phase. Pero sa inyo, makikita nyo, may mga isa-isang alambre. Kaya ngayon, dito, ito, ang lateral top, yung sinasabi nating lateral top, tandaan nyo, hindi putol. Ito ang lateral top, ayan. Ayan, no? Ito diretso, yung alambre diretso, tapos, nakatap lang siya, ayun. Ito yung tinatawag nating L27P. L27P. Yung L27, yung 27 lateral top. Hindi ko ginamitan ng D kasi nakadiretso siya sa poste. Wala siyang cross arm. Pero kung yan, nilagyan ng cross arm dyan, saka itinap yan, isa o dalawa, magiging L27 D1, D2 kung dalawang alambre, D3 kung tatlong alambre. Ha? Kaya ito yung lateral. Pwede rin tayong mag-construct ng tatlohang alambre na puro ganito, naka-vertical. Yung corner run, mawawala yung dalawang cross arm. Ayun. Ayun yung corner run. Nanda cross arm construction. Dito tayo. Kasi nyo, ito ang corner run ng cross arm construction. Ha? Pero usually, pag corner run yan, tatlo yan. Pinakita ko lang sa inyo dalawa. Isipin nyo na lang na imagine nyo may dalawa pang linya dyan na ganyan din na magiging mangyayari. Yung cross arm, tandaan nyo, ang alambre pag tumakbo yan ganyan, pagliko niyan dapat ganyan. Halimbawa, ito ang A, ito rin ang A. Kaya dulo. Kasi pag itong A, nilagay mo doon, ito nilagay natin doon, A, doon mo inilagay siya sa dulo, ginawa mo itong A, hindi na siya conforme. A siya, tapos gaganon. Mahihirapan tayo pag jumper. Hindi katulad nito, nakita nyo i-jumper, simple. Kung may isa rito, at may isa dito, tapatan lang din. Sabihin nyo, yung dulo, magiging problema, hindi. Iikot yung ganon, sasalubungan niya yung dulo doon. Doon iikot. Isa lang yung umikot. Yung dalawa, maikli lang ang alambre. Nasa drawing, may drawing nito dyan. Ito yung sinasabi ko sa inyong may angle. Ayan. Na po pwede yung suspension insulator, yan yung angle. Naka-angle siyang ganon. Yung mga number na to, ayun yung materyales. 6-7. Pag tinignan nyo, ano yung 6-7? Ayun, suspension clamp. Yung 7, ano yun? Flat aluminum armor. Ibig sabihin, pag nilagay natin dito sa ganitong suspension clamp dito, meron din flat aluminum armor para dun sa movement niya. Kaya yung binigyan ko nito para makikita nyo, sa drawing nyo, lalagyan nyo rin ng ganun para makagawa kayo ng table na ganito. Ha? Kanya-kanya, hindi ko masasabi sa inyo na magkapare-pareho kayo. Doon sa isinabi nyo sa akin, may mukha-mukha. Lahat ng naka-70 doon, magkakamukha, nagpopyahan. Hindi bali sana kung iba-iba drawing. Pero lahat ng litrato, ayos yun. Yung Xerox, ang alam kong naglokohan. Kaya ito, yung corneran. Kasi pag hinila mo to, pag may load to, nakababayan, pag yan, wala ito, di ba babagsak yan? Tama ba ako? Kasi yung meron yan. Pero pag hinila mo ng alambre, tinesyo mo yung alambre, habang binibire, natetension yung alambre, ito